Pagkaalis nga ni Mr. papuntang trabaho, sinunod ko na maasikasuhin tong dalawang aso, si Milo at Gucci. Every morning sinusukayan ko sila. Paano ba naman sa gabi kahit matutulog na, sige ang kulitan at laro ng dalawang to. Kaya sa umaga, panay buhol-buhol ang mga balahibo nila. Ay nako Diyos mio, napakakulit talaga ng dalawang to. Last year nga napakalbo namin yan si Gucci, hindi na kaya itrim ng groomer. Nagkanda buhol ng balahibo at dumikit sa balat. Pagkatapos nga sinandukan ko na sila, inuna ko si Milo tapos sunod si Gucci. Pero kahit ihuli mo si Gucci pakainin, maunat matapos pa din yan. Tignan nyo, tititig pa yan. Conscious yarn. After nyan kumain, makikikain pa yun kay Milo, kaya nag-aaway silang dalawa lagi. Nakapag-workout ako at naka 5k steps din. Tapos nag-start na ako mag-print ng mga cake topper na ilalagay sa cake ng pamangking ko. Simpleng cake lang yung gagawin namin para lang may madala sa school at makapag-blow siya ng candle. Natapos ko na i-bake tong mga cupcakes at binutasan na lang sa gitna para lagyan ng chocolate sa loob para mas masarap. Pink color na icing tapos sprinkles lang, tapos nilagay namin sa box pang giveaway. Ito nga pala yung nagawa kong cake kagabi. Nilagay ko lang sa ref para mag-set yung icing niya. Ang team nga pala ng cake niya is si Gabby Dollhouse daw. Hindi ako familiar pero sabi niya panoorin ko daw sa Netflix. Tao si Gabby Dollhouse pero minsan nagiging cartoonize siya. Meron din siya mga alagang pusa. Ayan nga, nilagay ko na si Gabby, pati yung ibang pusa, tsaka yung name na ginawa ko. Printable topper nga lang pala para mas mabilis. Bale, after ko nga ilagay itong mga character ni Gabby Dollhouse, nilagyan ko din siya ng mga edible pearl. May blue, pink, orange, peach, tsaka gold. Parang ang plain kasi, hindi ako happy, kaya nilagyan ko siya ng mga edible pearls. Konting merienda nga lang to para sa mga classmate ni Amethyst. Sabi niya kasi gusto niya mag-birthday sa school katulad ng mga classmate niya. Pinagbigyan na siya ng mama niya kasi next year sa big school na siya mag-aaral. At tapos na rin tong cake na ginagawa ko. Kamay na lang ginamit ko sa paglagay ng mga edible pearls. Di ko kasi makita yung tweezer ko. Pero huwag kayong mag-alala, nagugas naman ako ng kamay bago ko gawin yan. At ayan, pinaikot-ikot ko lang siya para makita nyo rin yung kabuuan. Tapos na mga ini-ready namin pagkain, kaya ayan, magpapahatid muna kami sa trike papuntang school. Pagkarating namin sa school, di pa pala sila tapos kumain ng feeding food nila. Kasama rin namin si Ate Gwen. Habang kumakain, sinet up na lang namin yung cake and cupcakes niya. Pagkatapos, nagkantahan na sila at nag-blow ng candle si Amethyst. Pagdating namin sa bahay, dumating na in-order kong tempered glass sa Shopee. Lalagyan ko yung cellphone na ibibigay ko kay mama para safe. Alam ko namang madalang tong gagamitin ni mama. Mostly kasi ang gagamit ito si Amethyst at si Gwen lang din. First step nga pala is itong something wet fabric nila. Pinunasan ko lang yung cellphone para mawala yung mga alikabok. Pagkatapos naman yung step 2, yung dry fabric. Gumamit din ako ng tape para maalis yung ibang alikabok na nalalaglag. Ganito kasi yung nakikita ko sa mga shop sa mall. Para pag nilapat yung tempered glass is smooth, wala siyang baku-bako sa loob or bubbles. Dahan-dahan ko nga tinatanggal yung cover ng tempered glass para pantay yung pagkakalagay. Ayan nga at unti-unti na siyang lumalapat sa cellphone. Habang dumidikit yung tempered glass sa screen ng cellphone, pinunasan ko na rin siya ng tissue. Tapos diniinan ko konti para dumikit pa rin. Smooth at pantay ang pagkakalagay ng tempered glass sa cellphone. Yun lang. Bye! Babu!